Ito ng December. Alam ko, excited ang iba sa atin dahil malapit na ang Pasko. Ang iba ay nangangaroling tatanggap ng regalo. Ang iba sa atin ay excited dahil bagong taon na. No? Sino excited naman dito? And alam ko, excited din kayo sa gagawin ni Lord sa buhay mo. Meron ba ditong alam mo, may gagawin si Lord na bago naman sa buhay mo? Amen. Praise God. Alam niyo po, sa papalapit na po na taong 2026, dahil matatapos na yung 2025, alam niyo po, ano kaya yung masasabi natin na greatest plot twist ng buhay natin? Ano ibig sabihin ng plot twist? Yung parang, alam niyo yun, akala mo yun yung ending, then biglang may iba. Biglang magkakaroon pala ng 180-degree na change sa buhay mo. Alam niyo po, para sa iba sa atin, nakaplano na yung mga gusto nating gawin, nakaplano na yung mga bagay na gusto nating ma-accomplish sa ating buhay, pwedeng sa pagdating ng 2026 o kaya ina-expect mo, nililista mo na ngayon, may bibili ako ng bagong ganito, bagong ganyan, lalabas kami ng family ko, eto na yung bubuhos ko na yung 13th month pay ko dito sa bagay na ito na gusto ko. But you know what? Alam niyo po mga kapatid, for some of us naman, hindi gano'n naman yung buhay natin. Pwedeng sa mga panahon naman na to, tinitignan mo, binabalik tanaw mo, yung naging takbo ng buhay mo ngayong 2025. Masasabi mo ba na okay lang? O kaya na-achieve mo ba yung mga gusto mong mangyari sa panahon ng taon na itong 2025. Sino sa inyo yung parang nangyari siguro sa checklist nyo yung mga marami sa mga ine-expect mo sa iyong buhay? Meron ba? Konti lang ang nagsalita. Ibig sabihin, talagang hindi pala lahat sa atin dito, masasabi na marami pwede sa mga ine-expect natin sa ating buhay talagang hindi pala nangyari. Ano? But let's watch this video dahil baka ganito nga rin talaga ang buhay natin ngayon. Okay? Kaya bang i-zoom in yan? Pwede ba bang i-zoom in? Kasi yan, portrait mode, Sige nga. Kaya bang i-zoom in? Tingnan nga natin. Hindi na kaya. Okay. Sige nga, sa mga nakakita na lang, play na lang muna natin itong 30-second video na ito. Nakita nyo ba? Buy a car, tas ginawa niyang kartulina na lang. Save 10,000. Tapos, kinross out niya na lang yung 3 circle. Di ba? Buy a new phone, pero case yung nilagay niya. Di ba? Sino sa inyo yung gano'n? Yung parang, bibili akong bagong cellphone, pero in the end, hindi pala phone yung nabili mo, case na lang pala. And pwedeng ganyan yung nangyari sa buhay natin. And we ask, Lord, ba't ganito yung nangyayari sa buhay ko? Bakit kaya ito yung mga bagay, may mga bagay na ina-expect ako mangyayari pero hindi nangyari? Bakit ganun? Yung iba nararanasan nila, ako hindi. And sometimes, pwedeng ikaw nararanasan mo, pero most of your life, most of the things na nangyayari sa buhay mo, parang hindi naman. Sinong mag-a-agree sa akin doon? Come on. Tama? No? Pero alam niyo po, etong darating na mga linggo na ito, we will discover God's will. No? Hahanapin natin, ano ba yung kalooban ng Diyos sa aking buhay? And pwedeng yan yung mga tinatanong-tanong natin sa ating mga buhay. Bakit ako ganito? Bakit may mga ina-expect ako hindi nangyari? Ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Lord, kung kakausapin natin si Lord, bakit kaya? Di ba? Yun yung tanong natin. Tama? Kaya sa mga next weeks natin, next slide please, we will discuss po
ngayong araw na to, syempre, ay ang will ni God. Introduce ko sa inyo, ano ba yung will ni God? Then, sa week 2 natin, sino dito mga overthinkers? Meron ba dito yung parang advance ka masyado mag-isip, Hindi pa nangyayari, tapos minsan tuloy nagkakaroon ka ng anxiety, nade-depress ka rin sa buhay mo. May mga bagay na alam yun, parang 98% naman ng mga na-overthink mo, hindi naman talaga nangyari, di ba? And sometimes, ano nangyari lang? Sakit lang ng ulo. Paano natin kaya ma-overcome yon? And then, ka-third week natin, signs ng will ni God. Paano natin malalaman yung will ni God na yon, yung signs na yon? And bakit din, hindi natin na-experience yung will ni Lord? Are you excited? Come on? Okay? So, be present. Sabi mo sa katabi mo, be present. Yan. Alam niyo po, kaya natin gusto ngayon alamin yung kalooban ni Lord dahil, next slide, kapag po alam natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, alam niyo po, nalalaman natin kung ano ba yung puso ng Diyos. Ano yung gusto ng Diyos gawin? Ano yung, kung sino ba talaga siya? Ano yung character niya? At mas nakikilala natin siya sa ating buhay. Kaya, ang una nating topic is yung kaninang binanggit ko po, naka-circle na ngayon na pula. Ano yon? Ang will ni God. Next slide. And we will discover po ang will ni God sa ating mga buhay. Now, ang will ni God, pwedeng para sa iba, paano natin malalaman, Pastor, yung will ni God? Hindi ba ang hirap din alamin ng kalooban ng Diyos? Kasi una sa lahat, Diyos siya. But today, I will share to you yung 4 aspects na ito ng will ni God. Sabi mo sa katabi mo, i-discover natin. Okay? 4 aspects ng will ni God. And ano tong 4 na ito? Next slide, please. Sabay-sabay natin nga basahin. 1, 2, 3, go. God's sovereign will. Next, God's moral will. Pangatlo, God's permissive will. And God's personal will. No? Ito yung di-discuss natin ngayong araw na ito. Dahil perhaps, iniisip natin, paano ko ba malalaman talaga yung will ni God? Kasi Diyos siya, paano ko malalaman yon? Siyempre, malalaman po natin through the Word of God, through the Bible. And ganon din naman, sa pag-observe din natin ng ating mga buhay, kung babalikan lang natin mga nangyari sa ating buhay, saan kaya papaloob yung ating mga decisions, saan kaya papaloob yung kung saan ka pinanganak dito, makikita natin as we study and discuss ngayong hapon na ito. Una sa lahat, yung sovereign will. Alam niyo ba yung word na sovereign? Sino nakakalam dito ng word na sovereign? Pag sinabing sovereign, talagang Lord of all, talagang lahat kaya niyang gawin. No? Talagang siya yung hari ng lahat. Siya yung nasusunod sa lahat. Alam niyo po, sa unang aspeto na ito ng will ni God, next slide, ang God's sovereign will ay dinedefine daw po na God's unstoppable. Sabihin mo nga, unstoppable. Unchangeable. No? Yan. It's an unstoppable, unchangeable plan ni Lord na kung saan nagdadirect lahat ng bagay para sa purpose niya, dun sa mga bagay na gusto niya talagang mangyari. Ito yung bagay na kung saan kahit anong gawin mo, hindi mo kayang pigilan. Dahil kalooban ito ng Diyos. Okay? So may mga bagay sa ating buhay na hindi natin kayang kontrolin. Example, bagyo, di ba? Hindi natin kayang kontrolin yon. Example din ay yung age ng earth natin. Di ba, kung mapapansin nyo, talagang patanda na daw ng patanda ang age ng earth, and darating din yung panahon na mawawasak na daw talaga yung, mawawala na yung natin, yung nagpo-protect sa atin sa sun. And alam nyo po, in the Bible, makikita natin that in the end times, darating daw ang panahon na kung saan
magkakaroon lalo ng kaguluhan dahil hindi magiging maganda ang lugar na ito na ating pinapanahanan. No? And wag kang malungkot doon. Dahil bakit? In the Bible din, makikita natin na sa sovereign will ni God, He will create a new heaven and new earth. Siya rin naman ay muling babalik dito para itayo ang bago niyang kaharian. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung may relationship ka kay Lord, kasama ka doon. Amen? So, ito yung sovereign will ni God na kahit pigilin mo, hindi mo talaga siya mapipigil. Ano? Yung mga bagay na wala ka ng control doon, kumbaga. At yan ay nangyayari sa buong buhay natin. Alam niyo po, sabi sa Isaiah 46 verse 10, "Only I can tell you the future before it even happens." Ang sabi ni Lord, tignan niyo po, everything I plan will come to pass. So kahit pigilin mo yung pagdating ni Lord, darating siya. Walang magagawa, no? Yung mga ginagawa natin dito sa lupa, sa kalooban ng sovereign will ni God. So may tinatawag talagang sovereign will dahil tignan nyo rin sabi ng Proverbs 19 verse 21, sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. Okay, so meron talaga tayo mga pinaplano. Pero yung gusto pa rin ni Lord yung mangyayari. So in the Bible, meron talagang tinatawag na sovereign will. Na kahit anong gawin mo, hindi mo kayang pigilan, hindi mo kayang i-stop yung kalooban ng Diyos. Okay? Kahit pa maglipat ka ng bahay, kahit na di ka umaten ng church or umaten ka, kahit mag-pray ka tungkol doon o hindi ka mag-pray tungkol doon, mangyayari ang kalooban niya. Nakukuha po natin. No? At next naman ay tinatawag po na God's moral will. No? Ano yung moral will na ito? Ito daw po yung tinatawag na timeless truths. Sabihin mo nga, timeless. So pag sinabi pong timeless, actually, hindi ito yung mga, kung nabuhay ka nung 1970s, 1980s, no? Kung meron man po mga matatanda dito, siguro alam nyo yung mga kabihasnan nyo nung unang panahon. Di ba parang ganito na ngayon? Nung 1980s yun, 1970s. Ngayon, 2025 na. Iba na. No? Hindi po ito yon. Ito po yung moral will ni God na kung saan timeless. Muli sabihin mo, timeless. Ito yung kahit anong panahon, nag-a-apply ito. Hindi ito pwedeng pang 2025 lang, tapos after 2025, 2050, iba na naman. No? Hindi po. Ito yung truths, mga katotohanan na ni-reveal po sa salita ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos? The Bible. No? Kung paano ba tayo dapat mabuhay. Anybody alam dito yung 10 Commandments ni Lord? Anybody alam dito na bawal magnakaw? Bawal pumatay. Amen? So, makikita natin, yan ay timeless truths. Nung una pang panahon, pero hanggang ngayon, dapat pa rin sundin. Whether you like it or not, ialaw man ng gobyerno, ialaw man ng mga tao sa paligid mo, pero para kay Lord, hindi nagbabago yung kanyang kalooban na ito. Nakukuha po natin. So in short, hindi mo siya makokontrol sa iyong buhay. And alam niyo po, ano ba itong kalooban ng Diyos na ito sa ating buhay na ito na tinatawag na moral will? So pag sinabing moral, tumutukoy po ito saan? Sa ating character, pag-uugali, no? Ating pamumuhay.
And the Bible, pagdating po sa 1 Thessalonians, chapter 4, verse 3, malinaw na sinabi po dito ay ano? God's will for you is to be holy. Malinaw na ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin ay ano daw po? Be holy. Sabihin mo nga, be holy. So, actually, pag tinignan natin, ano po yung holy na yon na word na nung una pong panahon, talaga na isulat po kasi ang New Testament sa Greek, it's actually that word called Hagios. Sabihin nga natin, Hagios. Ang ibig sabihin daw po, set apart, different, sacred, dedicated to God. Parang ganito, nagbabago yung culture sa paligid mo, nagbabago yung ugali ng mga tao sa paligid mo, pero ikaw, the same pa din. Ikaw, kakaiba sa kanila. Hindi ka nagko-conform dun sa yung bang culture nagbabago, yung mga tama noon, mali na ngayon, hindi ka nagko-conform dun. Kung hindi, ang sinusunod mo, kung ano yung truth na sinabi ng Lord na tama, yun yung tama. Kung ano yung mali, yun yung mali. Nagets po natin. Now, ito yung mahirap, actually, kasi, next slide, hindi ka po pwedeng lumakad kasi sa kalooban ng Diyos kung hindi mo sinusunod yung salita niya sa Bible. Inuulit ko po, hindi ka pwedeng lumakad sa kalooban ng Diyos kung hindi mo sinusunod ang salita niya sa Bible. So kapag sinabi mong, Pastor, nasa will ba ako ni God? Tignan mo yung sarili mo ngayon. Kung sumusunod ka sa will ni God, sa kalooban ng Diyos, kailangan kung ano yung nakalagay sa Bible na kung saan dapat mong gawin, dapat kang mamuhay na ganyan, ay kailangang pinapamuhay mo. Pwedeng mag-fail ka sometimes, pero tinatry mo pa rin gawin. Nakukuha po natin. So, many of us nagtatanong, Pastor, bakit po ganito yung nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito yung family ko ngayon? Bakit nag-arrive kami sa ganitong klase ng buhay? Alam niyo po, it's probably dahil dahil hindi tayo sumunod sa moral will of God. Ang sabi ni Lord, sinasabi niya sa iyo na kailangan i-honor mo yung parents mo. Sinasabi sa iyo ni Lord, kailangan huwag kang magsinungaling. Sabihin mo yung totoo. Then nakapagsinungaling ka so many times, tapos lumaki, ikaw ngayon yung nadelikado. Pwedeng nalulung ka sa bisyo, nalulung ka sa mga bagay na makapag-uubos ng pera mo. Katulad, madalas ngayon, di ba? Ano yon? Uso ngayon yung scatter, no? Tsaka mga iba pang mga, nababalita ngayon. Alam nyo ba? Ang dami, kahit mga artista, mayaman sila. Nito lang. Pero ngayon, baka hindi na. Kasi bakit? Ang daming perang naubos, nagkamali ng mga desisyon sa buhay, hindi sinunod ang moral will of God. Hindi pwedeng sasabihin mo, Lord, nagpe-pray naman ako. Umaate naman ako sa church. Pero pagdating sa labas, minumura mo yung kapitbahay mo, yung asawa mo, anak mo, binubugbog mo rin sila. Hindi pwedeng ganon. Amen? Kasi una sa lahat, kung ikaw sumusunod sa kalooban ng Diyos, sinusunod mo ang kanyang moral will. Amen? Sabihin mo nga, moral will. Now, bilang pong mga pastor, minsan makakarinig kayo ng mga ganun sa amin. Parang iniisip mo, parang ako ata yung pinapatamaan ni pastor. Alam niyo po, minsan, nangyayari talaga yon. Dahil bakit? Pinapangaral kasi namin ang salita ng Diyos. Amen? Pero,
baka ito rin yung mga pagkalabit sa atin ni Lord. Para sa ganun, magbago ang ating mga buhay. Dahil sinasabi sa iyo ni Lord, dito ka anak, dito ka dumaan. Pero ikaw, pilit ka ng pilit sa kaliwa. Pilit ka ng pilit sa kanan. Ito yung time, kapatid, baka na gusto ka ni Lord ilagay sa tamang landas ng iyong buhay. Amen? Pwedeng pinipilit mo rin na may mga iba pang bagay na, halimbawa, sabihin na natin, gender. Pagtingin mo rin sa sarili mo, your identity. Pwedeng nahihirapan ka tanggapin yung sinasabi ng Bible. Naintindihan namin yun. But let me tell you this, kailangan sundin mo pa rin yung moral will of God. Hindi siya susunod sa'yo. Kasi si God, He is God. Hindi siya genie or wishing well. Nakuha po natin. Hindi natin siya pwedeng kontrolin. Kapag ayaw mo gusto ko, hindi na kita worship. Bakit? Diyos pa din siya kahit ayaw mong i-worship. Amen? Magiging Diyos pa din siya at mabubuhay siya habang buhay kahit patay ka at wala ka na sa mundong to. Hindi mo siya kayang kontrolin. Now, bakit merong moral will of God? Dahil ang moral will of God ay nakadepende po ito or naka-attach ito sa character din niya. Kaya tignan nyo, ang sabi rin ng Bible, God is love. Ang Diyos daw ay pag-ibig. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay pag-ibig, yun yung character niya. At hindi siya pwedeng gumawa ng mga bagay na against dun. Kaya minsan pwede kang masaktan na kinorek ka, tinama ka, pero hindi yun dahil hindi ka nila mahal. Mahal na mahal ka. Kaya ayaw kang mapahamak. Nung bata ako, ganun din ako eh. Iniisip ko, yung mga ibang batang kalaro ko, ayaw itama ng mga magulang nila. Ako pagdating sa bahay, sinesermonan, pinapalo. Sino mga ganun sa inyo, di ba? Pero, doon ko na-realize, pagtanda ko, akala ko nung una hindi ako mahal kasi pinapagalitan. Yun pala, mahal pala ako kasi alam na ng magulang ko na kapag ginawa ko to, pwedeng mapariwara ang buhay ko. Amen? Kaya sometimes, wag tayong masakal sa restrictions. May iba nagtanong sa akin, sabi, Pastor, ba't ganun? Nung binasa ko na yung Bible, ang daming bawal. Di ba? O kaya, ba't ganun? Ba't parang puro na lang, hindi ko daw gagawin to. Ano ba yan? May di na naman ako gagawin. Ba't sila ginagawa nila? Pero alam niyo po, kaya merong restrictions, hindi yun dahil sa hindi ka mahal. Kaya ka pinagbabawalan dahil pwedeng maaksidente ka, pwedeng may hindi magandang mangyari sa iyong buhay. Sino ba dito na curfew ka na? Di ba? Bakit ka kaya na curfew? Hindi ka kaya mahal ng magulang mo? Hindi ka ba mahal ng bansa mo? Bakit kailangang umuwi ng maaga? Dahil sa mahal ka kasi. Amen? Bakit may moral will si God? Sabi mo sa katabi mo, dahil mahal ka. Amen? Next na will ni God, pangatlo po, ay tinatawag na God's permissive will. Now, ano tong God's permissive will? Ito po yung kalayaan, freedom that God gives. Para saan? Para sa iyo at sa akin. Dahil mahal niya tayo, binibigyan niya tayo ng kalayaan para pumili. Para magdesisyon. Kahit na hindi naman perpekto yung mga desisyon natin sa ating buhay. Sino sa inyo yung nakapagdesisyon na kayo sa isang bagay, parang feeling mo nung una, tamang-tama ka dun. Tapos, biglang sa huli naiisip mo, sayang, sana pala hindi ko na lang tinuloy yung desisyon na yun. Alam niyo po,
hindi dahil sa, anong tawag dito, yung permissive will na ito, hindi po ito yung parang, basta binigyan ka na ni Lord ng choice mo, hindi po yung ganun, kundi, itong permissive will, kalayaan na binibigay sa atin ng Diyos dahil una sa lahat, mahal niya tayo. Hindi tayo robot. Hindi niya tayo kinokontrol sa outer space tapos may string sa kamay natin, ganito gagawin natin. Kaya meron kang feelings, may emotion ka. Di ba? May nararamdaman ka, may naiisip ka na nakokontrol mo rin kung anong dapat mong isipin. Kahit may mga minsan may thoughts na negative sa'yo, may positive. Pero kapag kailangan mo isipin ng isang bagay, naiisip mo. Bakit? Ito yung tinatawag na permissive will of God. Hinahayaan ka ni Lord gumawa ng sarili mong choice. Hindi laging choice niya. Hinahayaan ka niya. Kahit minsan mali yung decision mo sa iyong buhay. One time, may nakita po ako, isang story, yung tatay pinagbabawalan niya yung anak niya sa isang laruan. Sabi nung anak niya, "Pa, sige na, bigay mo na sa akin yung laruan na ito." Sabi ng tatay niya, ayaw. Pero mapilit yung anak. Alam niyo po, binigay nung tatay yung laruan. Pero yun pala, yung laruan pala na yun, ano pala siya, meron palang chemical kapag nasubo. Dahil nga mapilit yung anak niya, na nasubo yung laruan. Tapos, alam niyo po, may chemical pala. Then, na-hospital yung anak niya. Nagamot naman sa biyaya ng Diyos, pero sabi ng anak niya, "Pa, ba't mo pa binigay?" Sabi ng tatay, "Kasi mahal kita eh. Kahit ayaw ko, pero dahil gusto mo, dahil para ipakita ko sa iyong mahal kita, binigay ko." Nagets natin? Halimbawa, mayroon tayong, may mga points sa buhay natin na mapilit tayo. Pwedeng, meron ka ng asawa, pero baka nangangaliwa ka. Alam niyo po, yung mga ganong klase ng mga decision sa ating buhay, hindi yun kalooban ni Lord. Pero permissive will yun na kung saan hinahayaan niya tayo, sige gawin mo na lang kung ano yung gusto mo. Basta ito yung moral will ko, hayaan kita. Kung gagawin mo ba to, susundin mo ba to o hindi. Nasa sayo. Naintindihan natin? Ano po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 23? Ito ngayon ang dapat nating tandaan. Dahil sabi po ni Paul sa mga mananampalataya, sinasabi ng ilan sa inyo, pwede namin gawin ang kahit ano. Totoo ba? Pwede naman talaga nating gawin lahat. Tama? Sabi ni Paul totoo yan. Pero hindi daw lahat nakakabuti. Sige, pwedeng gawin ang kahit ano. Pero hindi lahat daw yon, ano daw? Nakakatulong. Pwede mo ang gawin lahat. Inumin mo yung tubig sa kanal. Di ba? Pwede mong gawin lahat I-beating the red light mo yan. Pwede mong gawin lahat. Basagin mo cellphone mo. Gamitin mo lahat. Gawin mo lahat ng gusto mo. Pero hindi lahat nakakatulong. May permissive will, pero kailangan mag-ingat ka. Sabi mo nga sa katabi mo yon ngayong hapon na to, mag-ingat ka ha. Okay? And last but not the least, ay ang number 4 natin na ito. Ano yon? God's personal will. Sabihin mo nga, personal will. So, ito po, yung favorite siguro ng marami sa atin. No?
Lord, sino ba yung mapapangasawa ko na yun? Lord, sino kaya yung magiging life partner ko na yun? Kalooban mo ba yun sa akin, Lord? O kaya, Lord, ano kayang career yung tatahakin ko sa buhay ko? Tinatawag mo ba talaga ako sa business or magiging 8 hours everyday yung job ko? Lord, ano bang industry mo ko dinadala? Mag-US ba ako o Pilipinas na lang? Papasok ba ako sa politics or hindi? May titigil ba akong ganito or tutuloy ko? May i-break ba akong relationship sa mga friends ko? Or may bubuin ako na relationship sa iba? Saan ako lilipat na bahay? Anong gagawin ko sa buhay ko? Mga kapatid, may tinatawag na God's personal will. Ito, iba-iba to sa bawat tao. Iba sa katabi mo, sa kaliwa, iba rin sa nasa kanan, at iba, turo mo sarili mo, sa akin. Okay? Iba-iba tayo. Kaya tinawag tong God's unique, specific calling para sa'yo. Yung iba, hindi ganyan. Okay? Hindi ganyan yung pinapagawa ni Lord. Unique. Sabihin mo nga, unique. At itong will na to ni God, alam niyo po, ito yung madalas gusto nating malaman sa ating mga buhay. Ang sovereign will ni God, tandaan niyo po, sovereign will, ito yung bagay na hindi mo makokontrol. So, hahayaan mo na lang. Di ba? Ang moral will, hindi mo rin kayang kontrolin kasi nababasa mo, gagawin mo na lang, susundin mo na lang. Permissive will, nakadepende sa'yo. Pero yung personal will ni God is nakadepende sa Kanya. Gusto niya, kaya lang kailangan mo rin naman sundan. Kailangan meron kang gagawin sa iyong buhay. Alam niyo po, una sa lahat, ang personal will ni God sa ating buhay, generalized, ano po? Sa Ephesians chapter 2 verse 10 ay ganito. Ano po yan, ano? Nakalagay kasi yung international version pero Pinoy version po yan. Anong sabi? Sabay-sabay nga natin basahin. Kung ano tayo ngayon, ang Diyos ang may gawa nun. Ginawa niya tayong united kay Christ Jesus para gumawa ng mabubuting bagay na hinanda ng Diyos noon pa para gawin natin. So, may gusto daw gawin si Lord sa buhay natin na kung saan nilikha niya tayo, ginawa niya tayo ay meron siyang kalooban sa ating buhay na gawin daw natin yung mga mabubuting bagay. Ano kaya yung mga mabubuting bagay na yun? Ito pong mga mabubuting bagay, ito yung tumutukoy hindi lang po sa good work sa ating mga katabi, sa ating mga kapatid, sa ating mga pamilya, kundi ito yung mga bagay na kung saan specific will ni God sa iyong buhay. Pwedeng tinatawag ka ni Lord maging leader sa church, pwedeng tinatawag ka ni Lord magpastor, pwedeng tinatawag ka ni God na mag-serve sa isang ministry. Pero kahit anong piliin mo doon, tandaan mo na ililid ka lagi ni Lord sa kung anong nais niya sa iyong buhay. Kung hahayaan mo siyang kumilos sa iyo. Amen? Tignan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 32 verse 8. Sabi ni Lord, tuturuan kita, ililid sa dapat mong puntahan, papayuhan kita, laging babantayan. Ulitin ko po, no? Tuturuan kita, ililid sa dapat puntahan, papayuhan kita, laging babantayan. Ulitin ko po, for the third time. Tuturuan kita, ililid sa dapat mong puntahan, papayuhan kita, laging babantayan.
Ito yung po ay kung saan, kung gusto natin talaga na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung nangyayari sa atin. Bigla ka na lang magugulat, ito pala yung personal will ni God sa buhay ko. And actually, next slide, sometimes, ino-overcomplicate natin yung will ni God at ina-underestimate natin yung goodness niya naman, yung kabutihan niya. Para bang alam niyo yun, gusto mo yung napaka-complex, napakahirap, napakadaming mga gusto mong gawin ni God sa buhay mo. Pero, simple lang naman yung gusto ni God. Ang gusto ni God, sundin mo kung ano yung gusto niya. Sundin mo yung moral will niya. Hayaan mo na i-guide ka niya every step of the way. Pwedeng may pangungusap si Lord sa puso mo. In your prayers, may pangungusap si Lord sa Bible. Or pwedeng may mga tao na magugulat ka, hindi naman sila nag-uusap tungkol sa isang specific area ng buhay mo, pero pare-parehas sila ng sinasabi sa'yo. Pwedeng it is God personally sinasabi sa'yo, wag mo gawin yan. Wag mong ituloy yan. O kaya, gawin mo to. Ituloy mo ito. Dahil, mga kapatid, ang focus natin, hindi yung kung, nasa kalooban ba ako ng Diyos? Pastor, kaya hindi maganda yung nangyayari sa buhay ko? Kung hindi, ang focus natin is, hayaan lang natin si God. Kasi sometimes, hindi naman lahat ng puro blessing, galing na lang lahat kay God na kung saan, yun lang yung mabubuting bagay lang. Tas yung mga trials, problems, hindi niya nabigay. Actually, mas tumitibay nga tayo kapag merong problems and trials, tama ba? So, wag mong titignan na porket blessing, blessing na lang galing kay God, yung problems and trials, hindi. Lahat ng bagay na yan, nag-work out together para rin gawin yung personal will niya sa iyong buhay. Amen? Let me share to you a story ng buhay ko rin. Ako po ay galing sa sovereign will ni God. In God's sovereign will, ay next slide, ako ay pinanganak, namili si Lord sa sangkatauhan na ito. Kanino ko kaya ipapanganak ang gwapong lalaking to? Wow. Yun lang mataba, no? Pero pogi daw, sabi ng asawa ko. So, ako po ay pinanganak sa isang Christian family. Ako po yung nag-iisang anak ni Bishop Ferdy, tsaka ni Rev Ishbel. So, galing ako sa sovereign will ni God, na hindi yun yung di ko kayang kontrolin, di ba? Tsaka sila rin, malay ba nilang ako pala yung lalabas, di ba? Tapos, ako po ay, dahil nga ako lumaki sa isang Christian family, siyempre, naturuan ako ng Christian values simula ng bata ako. Pero alam naman natin, pag nag-aral na tayo sa labas, next slide, nag-aral ako elementary sa isang Christian school, private. Tapos, alam niyo po, maugulat kayo, di ba Christian school? Dapat, matututunan ko, mas lalo ako magiging godly. Pero sa totoo lang, doon ako natutong magmura, magtago sa parents ko, magnakaw, gumawa ng iba't ibang kabulastugan sa school, makipagsuntukan. Doon ako natuto ng maraming mga bagay. No? Now, syempre, sovereign will ba yun ni God na matutunan ko yon? Hindi. Yun yung permissive will ko. Hindi ko pa alam nung bata ako, pero, ganito, ganyan. Until such time, nung nakagraduate na po ako ng elementary, nalaman ko na about the moral will of God. 13 years old ako, nalaman ko na, si God pala meron siyang mga gusto kong sundin o dapat kong sundin sa buhay ko. And I served kay Lord. Nag-commit ako ng buhay ko, tinanggap ko siya sa buhay ko as my Lord and Savior. Gumraduate ako ng high school and college sa
Polytechnic University of the Philippines. High school, laboratory high school, Then college, human resource sa HR department. Now, actually, pag tinignan nyo, parang okay, typical. Parang nung tinitignan ko nga, sabi ko sarili ko, wala bang ibang ginagawa si Lord na maganda sa buhay ko? Parang talagang nag-drugs ka, no? O kaya grabe yung naging buhay ko. Hindi naman po ganun yung buhay ko. Pero nakita ko how God led my life in different ways. 2016, next slide, talaga pong nag-travel kami ng family sa Canada, sa ibang parts ng Canada, minute namin yung mga parents namin. And nung time po na yun, nag-iisip na rin ako, sabi ko, dito ba ako sa Canada or babalik sa Philippines? Iniwan po nila ako doon for 6 months. Pero si God, alam niyo po, in one time sa buhay ko, one night, nakapanaginip ako. Then, alam niyo po yun, parang audible voice. Sabi sa akin, tulungan mo ang parents mo. So, bumalik po ako noon, December 2016. Then, hindi ko na alam, paano ko ba sila tutulungan? Anong gagawin ko sa buhay ko? Then, di nila ako pinipressure sa pag-work. Pero naghanap ako ng work, ano bang pwede kong mapasukan, anong mga dapat kong gawin. Next slide. Naging teacher ako sa Arellano University, School of Law, dyan sa Taft Avenue. May mga naging estudyante ako, no? Nagturo po ako dyan, alam ko mga 2 semesters lang ata yun. Ganon, And, next slide, AXA Philippines din ako na financial advisor. No? Diyan pa talaga, dinilid ni Lord yung buhay ko. Isang malaking question mark, tinatanong ko kay Lord at that time. Until such time, sinasabihan ako na bishop, anak, mag-Bible school ka. Sabi niya sa akin, sabi ko, pa, kailangan ko ba yun? Sabi ko, ganun, ilang beses ko na naman nabasa Bible, ganyan-ganyan. Sabi niya, anak, mag-Bible school ka. Tapos, na-realize ko nga, teka, ito yung pinapagawa nga sa akin, Lord. The Lord wants me to help my parents. So, pumasok po ako, next slide, ng Asian Theological Seminary, no? And nakagraduate noong 2024 din, last year, June yun, by God's grace. Amen? Palapakan naman natin si Lord doon. And recently, na to lang po October 17, ako po ay kinasal sa aking wonderful wife. O, di ba? So, ano masabi nyo? Sa lahat ng ito, parang masyado ba ako dapat mag-overthink sa mga bagay-bagay? Or isik ko lang yung kalooban ni Lord sa aking buhay? Mga kapatid, sometimes hindi natin pinagkakatiwalaan yung sovereign will ni God. Ayaw natin sundin yung moral will niya. And ayaw natin tanggapin yung permissive will niya. Ayaw rin natin lumakad o sundin yung personal will ni God sa ating buhay. But this time, I encourage you, mga kapatid. Next slide. But why not starting today? Ba't hindi ka magtiwala sa sovereign will ni God? Na everything will work out for the good. Bumagyo man, lumindol man, bumaha man, hindi ko makokontrol yun eh. Pero alam ko, in the end, maganda pa rin ang mangyayari. Amen? O kaya, ito rin, moral will ni God. Sometimes may iniisip ka, ito na yung tama ngayon, ito na yung ganyan. Ba't hindi mo na lang sundin? Hayaan mo na lang si God masunod sa kung anong dapat mong gawin sa iyong buhay. Ano yung moral things na dapat mong sundin? Bakit hindi mo lang tanggapin na sometimes talaga makakapili ka na o magkakaroon ka ng choices na hindi naman perfect. Amen? May mistakes ka rin na choices, pero hayaan mo na lang, tanggapin mo na lang.
Kasi gift naman din ni God yun sa iyong buhay. Di ba yung minsan, magugulat ka, dapat pala di ko na lang pinautang yun, tinakbuhan ako. Minsan, napapakamot ulo ka na lang. Pero sometimes, mga kapatid, yun yung tinatawag na hinahayaan ni Lord na mangyari sa iyo yun, mamali ka sa mga choices mo, dahil yun yung permissive will ni God. And, last but not the least, we walk in God's personal will. Lakaran mo kung ano yung pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Sa ministry ba yan? Ano mang industry yan? Sa business. Lakaran mo. Amen? So today, muli natin basahin, we trust God's sovereign will. Next, we obey God's moral will. We accept God's permissive will and we walk in God's personal will. Sa lahat ng ito, tandaan mo lang yung sinabi ng Psalm 32 verse 8. Ano yun? Ano sabi ni Lord? Tuturuan kita. Ililid sa dapat mong puntahan, papayuhan kita, laging babantayan. Sabihin mo nga rin yun sa katabi mo, tuturuan ka ni Lord, ililid sa dapat mong puntahan, papayuhan ka niya, laging babantayan. Come on, palakpakan natin si Lord this afternoon. And let us just make a small prayer kay Lord. Ano? Bakit kaya hindi mo simulan ngayong araw na ito na pagkatiwalaan yung kalooban ni Lord? Sometimes hindi mo mag-grasp, di ba? Hindi mo maisip. Pero bakit hindi mula sa araw na ito, sabi mo, Lord, hindi ko lubos maisip ano yung kalooban mo na yon. Pero let your will be done sa buhay ko. Come on, pwede ba maging prayer mo yon? A short prayer, pikit tayong lahat. And just focus your mind kay Lord. Sabihin mo sa Kanya, Lord, let your will be done sa buhay ko. Tapos na yung panahon na lagi akong nasusunod. This time, Lord, ikaw yung masunod sa buhay ko. Lord, nakikita niyo po yung bawat isa sa kanila na totoong nag-pray ng mga prayers na yan. Alam niyo, Panginoon, yung pinagdadaanan nila sa kanilang buhay. Alam niyo, Panginoon, yung ups and downs nila. But we believe, Lord, that you are the God who is in control. At yung will mo, yun lagi yung masusunod. Thank you, Lord, sa mga taong tumanggap sa iyo ngayong hapon na ito. Tumanggap na masunod yung kalooban mo sa kanilang buhay. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, come on, bigyan natin malakas ng palakpak si Jesus. Praise God. Sino ngayon yung mga tumanggap na sabi mo, Lord, masunod yung kalooban mo sa buhay ko? Kaway-kaway naman. Praise God. And welcome natin